matatagpuan ang tinatawag na Fountain of Youth. Halimbawa, pagpapatangos ang ilong, pagpapalaki ng dibdib, abay pati ang pagpapalit ng kasarian. Alam nyo ba, dito pala lahat talaga ang takbuhan sa Thailand. Hindi biro ang gastos at proseso para ma-achieve ang total transformation. Pero guess what? Gina G para sa ikagaganda ng ating mga kababayan ng kanilang paboritong takbuhan dito sa Thailand, sa Bangkok mismo. Isang hostel na nag-aalaga sa mga kababayan nating nagpapalit ng kanilang kasarian. Service Deluxe the Filipino style, pasukin natin ang bahay ng mga retokada. No pain, no gain. Sa bawat sigaw, katumbas ay gandang inaasam. Sa bawat kirot, sakit. Kapalit ang pagbuo daw sa kulang na pagkatao. Yan ang hiyaw na normal na maririnig sa klinikang ito sa isang bahagi ng Thailand. Tiis gandang boses ng mga nagpapa-opera o di kaya'y nagparetoke para unti-unting ma-achieve ang katawang matagal na nilang inaasam. Kabilang sa top 5 na bansa na may pinakamurang cosmetic at plastic surgery ang bansang Thailand. Isa na sa mga pumupunta sa Thailand si Cassie, isang negosyante sa Caloocan. Nakilala namin siya dito dahil mas pinili raw niya magpagawa ng ilong sa Thailand kasi mura at kalidad daw ang pagkakagawa. Here po kasi sa Thailand, mas maraming doktor na magagaling at mga bihasa na po sa paggawa ng mga plastic surgery. Sinamahan pa ni Cassie ng kanyang supportive boyfriend nang siya'y magpa-opera. Para sa akin, kahit hindi na po. Kasi mahal ko naman po talaga siya. Wala naman po akong ibang inaangad sa kanya. Si Lee Kevin naman, Pinoy din na may negosyo sa Middle East, ang dumayo pa sa Bangkok para magpagawa naman ng dibdib. Breast augmentation ang ikalawa sa mga pinapagawa ng mga dayuhan sa Thailand. Ayon sa International Medical Travel Journal, sa halos 2 milyong bumibisita sa Thailand kada taon, 25 to 30% ang nagpapa-plastic surgery o nagpaparetoke. May mga nagsabi sa akin sa Pinas, meron din daw, pero parang ang laki yata, di ko kaya. Ang in-demand ngayon na operasyon dito ay ang Sex Reassignment Surgery o tinatawag na SRS. 1975 pa nang unang naisagawa ang SRS sa Thailand. Sina Dr. Pricha Thuntranon at Dr. Prakob Thungpiao ang unang nag-opera ng male to female reassignment. Sa panahong ito, hindi pa bukas ang kaisipan ng nakararami sa mga transgenders and transsexuals. Pero pagtuntong ng millennial years, pabata na ng pabata ang nagpapa-SRS. Isa sa kanila si Natalia. Hindi niya tunay na pangalan, 19 na taong gulang. Ang SRS, ang matagal na niyang pinapangarap na bubuo raw sa kanyang pagkatao. Pero kasama ng bagong yugtong ito sa kanyang buhay, ang paglimot at pagbura sa kanyang nakaraan bilang ganap na lalaki. I'm very happy because na-achieve ko na yung gusto ko at na-achieve ko yung gusto maging babae. Diba? So easy. Work hard. Do your best to achieve your goals. I'm a girl. Thank you. Hindi biro ang operasyon ng nagpapalit ng kasarian. Nakabase sa surgeon at kalagayan ng katawan ng pasyente ang itatagal ng surgery. Matapos ang operasyon, kailangan namang magpahinga ng halos 15 to 20 days bago makagalaw ng normal at makauwi. We usually do not have this kind of severe bleeding. But the patient, when they go home, they must be very careful. Sometimes they have too much activity and have bleeding, and it's dangerous. The second danger is infection. All surgery can have infection. The germ from the skin can go inside, and you have infection.
Isa sa kailangang isipin pagkatapos ng SRS ay ang bahay na matutuluyan at aalalay at sanay sa ganitong kalagayan. Huwag mag-aalala dahil may isang hostel naman sa Bangkok na aming natagpuan na popular pala na pahingahan pagkatapos ng ganitong operasyon at sila na ang bahalang mag-alaga sa inyo. Package deal. Ang caring at loving, the Filipino style. Plus, bagong pamilya na ring ituturing. Hindi lang ang mga sasakyan ang nagpapatraffic sa makitid na kalsadang ito dito sa Makasan sa Bangkok. Dahil ang mga nakasakay sa wheelchair na mga nagpa-sex reassignment surgery o SRS ay dito sa kaling ito dumadaan. Papunta sa kanilang kilalang-kilala na bahay pahingahan ng mga nagpapa-SRS kung saan dito sila makakalinga matapos ang medyo mahabang operasyon. Ang pansamantalang bahay ng mga operada pagmamay-ari ng ating kababayan na si Simon Po. Kaya ako naisip mag-open ng Fokelia kasi I want to help. Gusto ko mag-give back kasi binayayaan naman ako. After nung na-open ko ito, nag-boom naman siya. Mas nakilala naman siya when it comes to social media. Nakilala naman siya na may taong tumutulong when it comes to SRS. At ito na. Kapag sinabi ko, kailangan totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bolero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro. Ang mahiwagang kwarto kung saan ito'y nagsisilbing pansamantalang tahanan ng mga tulad nilang trans woman. Nag-iisa lang ang ganitong klasing lugar sa buong Thailand. Nang espesyalidad ay pag-aalalay sa kanila habang nagpapagaling ng sugat. Kaway-kaway girls! Hello! Kasama sa mga babayaran ang accommodation, libreng pagkain, nurse na maglilinis ng kanilang sugat at mag-aalagang caregiver. Service Deluxe, the Filipino way. Lahat na ng mga trans from Pinas nagpagawa, dito sila nag-stay kasi malapit lang kay Tep. Yung kasama ko na dinala ko dito, hindi naman niya ako maalagaan dahil magpapagawa din siya. So magandang advantage para doon sa mga gustong magpagawa na wala ring idea like me before. Yeah. Parang sa Pinas din silang nagpapagaling kasi kapwa mga Pinoy ang kanilang kasama pati na mga caretakers. At take note, Service Deluxe pa ang alok nila. Marami sa mga nagpapa-opera dito, mag-isa lang silang pumupunta, wala silang kasama. So, pag may mga iuutos sila, gusto silang kainin, gusto silang ipabili, so kami yung bumibili para sa kanila kasi hirap pa silang kumilos. Alas 9 ng umaga ay dadalhin na sakay ng wheelchair ang mga bagong operada. Sa clinic ni Dr. Tef ay tuturukan sila ng antibiotics para hindi maimpeksyon ang kanilang mga sugat. Pagkatapos ay babalik sila sa hostel at doon ng buong maghapon na magpapahinga. Dito na sila pagsisilbihan sa kakainin nila buong araw. 3 beses sa isang linggo naman kung linisin ang kanilang mga sugat. Aabuti ng 20 to 25 days bago payagan ng mga operada na makabiyahe pabalik sa kanilang mga bansa na pinanggalingan. Nasa 250,000 lahat-lahat na yon, no? So yung 250,000 na yon, nandoon na yung flight mo, nandoon na yung pang SRS mo, nandoon na yung pambahay mo, may pambili ka pa ng mga pasalubong mo, napakamura na yon.
May babala naman si Dr. Tep sa mga gustong magpa-SRS o magpalit ng kasarian. Hindi lahat ay kaya niyang operahan, lalo na yung mga hindi gifted o kapos sa sukat ng ari. May limitasyon kasi sa pagpapa-opera. Pero huwag mag-aalala dahil may ibang doktor naman daw na kayang gawin ito pero mas mataas dapat ang budget. We usually build a canal, a vaginal canal, by the remaining skin, like the penile skin or scrotal skin. Some people have a circumcision and have not enough skin, so you can use skin graft. Some doctor they use bowel, use colon to make a vaginal canal. In some people who do not have enough skin. Dahil halos mga Pinoy ang pasyente ni Dr. Tep, tinutulungan niya ang mga gustong magpa-SRS, bisitahin lang daw ang kanilang Facebook page at baka magkaroon pa kayo ng discount. Pero kahit na handang tumulong si Simon sa mga kababayan niyang trans woman, hindi naman niya hinihikayat ang lahat na magpa-opera. Prepared ka na ba? Emotionally and physically. Napag-check up ka na rin ba kung kaya mo? Okay. Kung kaya mo na to, pumunta ka na dito, magpa-SRS ka, andi dito kami, tutulong para sa'yo. Pwede ka mamili kahit sinong doktor, tutulungan ka namin, i-guide ka namin. Huwag ka mag-alala, kahit papaano, may taong tutulong sa'yo dito at may Mami Simon ka dito. Okay? So welcome ka dito sa Fokelia anytime. Come in. Ang simbahang Katolika naman, buo ang paninindigan. Natutol sila sa ganitong klaseng operasyon. When we come against that declaration and still want to do that as a transgender, as the name implies, all right? As the name implies, if we chose to do this, then I think we are sinning against God. You know, we are sinning against God. And why is it a sin? God is good. God is love. God wishes us to have the same image like His. That's why the church, in its own wisdom, does not want anything to separate us from that love. But when we sin, when we still choose to do that because of what we feel, and remember, those who engage, if ever, in those acts of surgical expertise, or because of the money is there and other means is there for them to partake. Then another thing is it God that we affect, or do we affect ourselves? Of course it's us, because when we sin against God, like the word affirms, we are the ones who separate ourselves from the love of God. Kumonsulta rin kami sa isang psychologist para alamin kung ang sex reassignment surgery ang sagot para sa tinatawag na gender dysphoria o ang kondisyon ng isang taong naniniwala na hindi akma ang kanyang pisikal na sexualidad sa kanyang gender identity o tunay na pagkatao. Totoo rin bang may psychological effect ang SRS sa taong dumadaan sa ganito? After the surgery, they will find satisfaction, happiness. Okay, it's an emotion, and it's positive emotion for them. On the other hand, okay, since marami ako nababasa na o naririnig na kapag during the sexual activities, wala namang halos sexual sensation doon, at baka dumating sa point na ma-lead to sa more serious mental health like depression or regrets, as simple regrets. At mauwi sa depression kasi parang may nawala na hindi mo na may balik. Kaya yun lang yung sigurong maaaring dilema or effect doon sa pagpapalit ng ari.
Life is short, do what makes you happy. Yan ang kasabihan. Walang masama sa pagpapaganda o pagpapa-enhance ng ating pisikal na itsura. Pero bago ito gawin, dapat ay pag-isipan ng mabuti. Huwag magpadalos-dalos at magkonsulta sa lahat dahil baka sa isang iglap ang resulta na iyong inaasahan, mauwi sa disgrasya. Samantala, kailangan ding bigyan ng sapat na pansin ang iyong tunay na habang buhay na pagkaligaya. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namomroblema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!